subscribe to my channel. Gospel kaya yan, paborito kong pare si Father Gomarsus Gatos. Pag narinig kong magandang ibahagi yung kanyang homily, gusto kong maibahagi sa lahat. Kaya ako'y gumawa ng vlog na naisipan ko parang leading ng Holy Spirit, nagmawa ko ng mga vlog about mga homilies na makakatulong sa mga Catholics na hindi nakasimba. Through vlogs na lang, kasi uso ngayon sa vlog sa cellphone na lang, pwede na sa kanila ito. Kaya okay naman, ako na lang ay bigyan bilang isang stroke survivor, PWD, virtual catechist, makatulong man lang sa aking obligasyon. Reverend Father Gomarsus Gatos, Catholic storytelling and inspirational priest. He is a Catholic inspirational speaker and storyteller. In Rome, were under Catholics in the Philippines. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas at ipinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamaganda. Ginagawa mo kapag may nang-iinis sa iyo? Ano ang ginagawa mo kapag sinaktan ka o ginagawang mabigat ang buhay mo? Meron pong isang kwento tungkol po sa 4 na misis. Nung minsan, nakita-kita sila at nagkakausap. Nagtatanungan sila, ano ang ginagawa ng bawat isa kapag nagkasala ang kanilang asawa sa kanila. Ang sabi po ng isa, kapag galit siya sa kanyang asawa, sa mister niya, pinatutulog po niya sa flooring, sa sahig. Yung pangalawa pong misis, sabi niya, kapag galit siya sa kanyang asawa, hindi niya pinagluluto ito. Hinahayaan niyang magutom. Yung pong pangatlong misis, sabi niya, kapag galit siya sa kanyang asawa, sinisigawan niya, minumura niya, pinagsasabihan niya. Pero yung pang-4 na misis, kwento niya, sabi niya, kapag galit daw siya sa kanyang asawa, sa mister niya, naglilinis daw po itong misis ng banyo. Nabigla po itong ibang misis. Sabi nila, wow, ang bait mo naman, Mars. Yung asawa mo na nga, yung nagkasala, ikaw pa ang maglilinis ng banyo? Ano yan? Pagkamartir? Ano yung ginagawa mo? Pampaalis ng stress? Bakit ka naglilinis ng banyo? Kapag galit ka sa iyong asawa, sa mister mo. Sumagot po itong pang-4 na misis. Sabi niya, sandali, hindi pa ako tapos. Kapag galit ako sa mister ko, dahil may kasalanan siya sa akin, naglilinis ako dun sa banyo gamit yung toothbrush niya. Yak! Hindi po ba? Nakaganti siya. Yan ang unang reaksyon natin. Hindi po ba? Yan ang ginagawa natin. Kapag galit tayo sa isang tao, pag meron tayong kaaway, hindi po ba? Naghahanap tayo ng paraan para makaganti sa kanya. Pag hindi naman tayo makaganti, marami sa atin itong ginagawa, nagtatanim tayo ng sakit ng loob. Kinikimkim natin ang ating galit. Pero ang tanong, yan ba ang mabuting kailangan natin gawin? Ano ang pinakamagandang paraan kapag meron tayong galit sa isang tao, kapag meron tayong kaaway sa buhay? Remember, my dear friends, when you have an enemy, you are really punishing yourself. Kapag meron kang kaaway, meron kang dinadalang bato sa puso mo. Kaya nung minsan, meron po akong kausap na isang babae, malapit na siyang ikasal. Dito po sa interview ko sa babae, doon ko nalaman
may galit pala siya dun sa tita niya na nagpalaki sa kanya. Isipin niyo po, 20 years na niyang dala-dala yung kanyang galit, yung kanyang inis. Nag-umpisa pa nung bata siya. Kasi, minsan daw, pinagalitan siya nitong tita niya. Pagkatapos, hindi niya makalimutan, pinabawalan pa siya pag lumalabas siya, pupunta lang naman siya doon sa mga kabarkada niya. And lately, nilait daw yung kanyang boyfriend. Nagkapatong-patong na yung galit, yung inis. Kaya nga, napakalalim ng kanyang pagkamuhi. Mga maliliit na galit, lumaki ng lumaki. Imbis na alisin itong babae, yung kanyang galit sa puso niya, hinayaan niyang lumalim ng lumalim yung sama ng loob niya. Kaya nga po, hindi ko makalimutan itong babaeng ito kasi malapit na lang siyang ikasal. Napakalungkot niya. Iyak na siya ng iyak. Pwede naman niyang alisin itong sakit ng loob di po ba? Pero ang malungkot na kwento, dinala pa niya for 20 years. Kapatid, wala naman po tayo dapat dalhin o buhatin na galit sa ating puso. Papangit lang ang karanasan mo. Di po ba? Habang meron kang kaaway, habang may galit ka sa puso mo, tandaan niyo po ito, noong pinanganak tayo, wala tayong kaaway. Amen? At pwede ka rin umalis sa buhay na ito, kapatid, na wala ka ding kaaway. When you were born, you do not have any enemy, and when you leave this world, you can live without any enemy. Pero para mawala yung kaaway mo, kailangan sundin natin yung turo ng ating Panginoong Jesucristo. Napakasimple lang na kanyang habilin sa atin. Sabi ni Jesus, mahalin niyo ang inyong mga kaaway. Paulit-ulit yan. Love your enemies. Opo, yan po sagot niyo. Kasabihin niyo, Father, ang hirap niyan. Pero hindi po imposible. Hindi ibig sabihin, mahirap gawin ang isang bagay na imposible na yang gawin. Kasi kung imposible, hindi na dapat pinag-uutos ang ating Panginoon. Hindi po ba? It is difficult and yet it is still possible. And there are 3 ways on how we can love our enemies. There are 3 ways on how you can transform your enemies into your friends. The first one, turn your other cheek to them. Sabi ni Jesus, kapag sinampal ka sa isang pisngi mo, iharap mo yung kabila ng pisngi. Hindi po ba nakaka-shock ito? Ikaw na nga sinaktan, magpapasampal ka ulit? Yan bang ibig sabihin ng ating Panginoong Jesucristo? Hindi, kapatid. Bakit ba pinapaharap ni Jesus yung kabilang pisngi mo dyan sa kaaway mo? Tandaan niyo po ito. Unawain niyo. Napakaganda. Yung kabilang pisngi mo na hindi pa sinampal, hindi pa namamaga. Ibig sabihin yung kabilang pisngi mo na hindi pa sinaktan, mabuti pa yan. Ang ibig sabihin ng ating Panginoong Jesucristo, kapag hinarap mo yung kabilang pisngi mo dyan sa kaaway mo, pinapaharap lang niya yung bahagi ng iyong pagkatao na payapa, na mabuti, na mabait. Pinapaharap ni Jesus yung bahagi ng buhay mo, na pagkatao mo, na walang galit. Yun yung ibig sabihin niya. To turn the other cheek to your enemy means we must turn our peaceful side. You must turn your kind side to those who have hurt you. You must Akong naging katekista kaya ako'y natututo rin magbahagi ng mag-evangelize dahil sa inyo salamat. Ano yung normat ang tating Tatay Lino? Salamat sa Diyos. Yan ang Tatay Lino.
Panginoon.